Buksan po natin mga Bible, first epistle of John. First epistle of John. First John, nasa, nakikita natin siya sa after ng Peter, then John, Jude, Revelation. So, First John, chapter 2, verse 12 to 14. 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Babasahin ko, sabi dito, I write unto you, little children, because your sins are forgiven for you for his name's sake. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Let's pray. O Ama dakila, mga Panginoon sa lahat, Ama, pagpatuloy, Ama, muna yung pag-isamin sa pag-aaral ng inyong panagsalita. Tulungan po, Ama, itago niyo po ako sa inyong puran, pagpatuloy, ng kapanalan, at pagtaasan ng mga kita dito, Ama, sa congregation. Pwede po patuloy, Ama, ang magbigay sa akin, Ama, ng inyong tulong, ng kaalaman, upang i-publish ko po faithfully ang inyong panagsalita. Ama, muli binatawis ko namin sa ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, alam natin na itong unang sulat ni John is patungkol ito sa Gnosticism. Gnosticism. So, Gnosticism. So, Gnostic, N-O, walang stick, no. Gnosticism, ibig sabihin, ito yung katuruan na nagsimula pa sa panahon pa ng unang pagkakasala ng tao. So, ibig sabihin, ito yung kauna-unahan na sabihin, maling katuruan na nagsimula pa nung si Adan at si Eva ay nagkasala. At ito ay hindi tinuro ng Diyos. Ito ay tinuro mismo ni Satan. So, itong panahon ni John, makikita natin dito during sabihin mga 85 to 95 AD. So, halos 10 years lang nung pagkasira ng Jerusalem, makikita natin na sa panahon na to, yung Gnosticism ay talagang talamak. Gumagalaw sila, hindi sila gumagalaw ng tawag dyan, umaagyan sila sa simbahan. Hindi. Maliban sa umaagyan, may Gnostics na umaagyan sa simbahan, may Gnostics na nasa loob mismo ng simbahan. So, dito makikita natin yung pinakabuod nito, itong John, makikita natin yung outline ng John is yung fellowship ng believers sa Diyos. So, dito sa chapter 1, simulan sa chapter 1 hanggang chapter 2, verses 1 to 11, it's all about fellowship with the believers while living in the light. So makikita natin God is light dito sa John chapter 1 chapter 2 verse 1 to 11. Then sa chapter 2 verse 12 hanggang chapter 5 verse 3, ito yung fellowship with the believers while living in love, habang namuhay ng may pagmamahal. Kaya yung pag-aaralan natin, so itong pag-aaral natin ay about ito sa yung love at the same time kung ano ba yung dapat hindi i-love. Then, simula naman sa chapter 5, verse 4 to 21, ito yung fellowship with the believers while believing in God. So, may kita natin dito na itong book of John, isulat ni John to, dahil nais ni John na yung mga believers ay magkaroon ng intimate na fellowship. Isipin mo, ang Gnosticism, hindi sila for fellowship. Ang nais nila ay stirred up yung church ng maling katuruan. Ibig sabihin, yung virus nila gusto lang isama doon sa mga simple believer. Simple believer, ibig sabihin, sila yung mga believer na uupo, tatayo, uuwi
sa bahay. Ibig sabihin, sila yung mga believer na hindi nag-aaral ng Word of God. So, yung mga simple believer, ito yung mga target, una, ng Gnostics. So, dito may kita natin yung word na little children. So, dyan sa verse 12, sinabi dyan, I write unto you, little children. 5 times ginamit ni John ang little children dito lamang sa John. 1 John chapter 2. Ito sa chapter 2 na to. 5 times niyang ginamit. At ginamit ito ni John 10 times sa lahat ng sulat niya. Simula sa John, then sa Epistles of John, at sa Revelation. 5 times. Isipin niyo sa isang libro, 5 times niyang ginamit. So, ibig sabihin, kay John, yung mga believer sa Ephesus, yung believer sa Ephesian Baptist Church, ay napakalapit sa kanya. Ibig sabihin, meron silang sweet communion kapwa sa kapwa believer. Yes. Kaya sa mga nakaraan nating napag-aralan, kapag hate mo yung brother mo, ibig sabihin, hate mo yung God, dahil at the same time, hate mo yung word ng Diyos, dahil hindi ikaw sa Diyos. So, yun yung mga napag-aralan natin last time. At may kita natin dito yung sinasabi dito, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Ang Gnostics don't believe that a person need forgiveness. Hindi sila niniwala. Ng tao, ako na balang araw ay magiging Diyos, may niniwala ako na kailangan kong humingi ng kapatawaran. Isipin mo, ang Gnostics, naniniwala sila tinatawag na reincarnation. So, yung word na reincarnation, ito yung tao, kapag namatay siya, pag mabuting tao siya, maayos yung buhay niya, nag-meditate siya, umanap siya ng katalinuhan, nahanap niya yung secret knowledge, balang araw ay magiging Diyos siya. Yeah. Pero pag ikaw makasalanan, masama, yung isip mo puro kasalanan, ikaw ay magiging ipis, or daga, or baka. So, sa India, pag pumunta ka doon, may mga baka. Yes. Mga unggoy, bawal mo ipatayin. Bakit? Kasi ang niwala nila, yung kanyang kamag-anak, baka naging baka. Yes. Or di kaya baka naging unggoy. So, hindi sila papatay noon. Kaya, karamihan ng vegetarian. Yes. So, vegetarian, ano problema kung... Pero, isipin, vegetarian ka. Ang pinagmulan noon, syempre, nakikita natin na yung paniniwala ng Gnosticism o Hinduism na yung tao is niyang meditation. So, yung Buddha na nakikita natin, yung original na Buddha, hindi naman siya mataba. Gnostic siya eh. So, payat siya kasi gulay lang yung kinakain niya. Hindi siya kumakain ng meat. So, makikita natin dito, sinasabihan ni John, yung mga believers, na my little children. So, napakalapit sa kanya. Kasi napaka-dear sa kanya yung mga believer dito sa Ephesus. So, kung tatandaan natin, nagsulat dito si Pablo kay Timothy. At the same time, itong Gospel of John, then itong Epistle of John, at Revelation, lahat yun para sa church sa Ephesus. So, makikita natin dito na, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. So, sa chapter 1, verse 9, sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Isipin nyo, itong mga Gnostics, di sila naniwala na ang tao ay nangangailangan ng forgiveness. Ibig sabihin, pag hindi nangangailangan ng tao ng forgiveness, hindi niya kailangan ng mag-repent. So, hindi ko kailangan forgiveness. Kailangan ko mag-repent? May nagawang kasalanan? Kailangan ko mag-repent? Para sa mga Gnostics, ang katuran ng Gnostics, para sa kanila, na yung tao, okay lang yung katawan ko gumagawa ng kasalanan, basta ang isip ko, puro. Okay lang na umiinom ako, basta yung isip ko, para sa Diyos. Okay lang na ninigarilyo ako, basta yung isip ko, nakatuon sa Diyos. Paano yung isip mo na nakatuon sa Diyos, at yung katawan mo, na sinisira yung templo ng Diyos? So, sabi mong believers ka, saved ka, regenerate ka, redeemed ka. Pero at the same time, ginagawa mo yung ayaw ng Diyos. So dito makikita natin, little children, I write unto you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. So little children, sa verse 12, makikita na yung
your sins is forgiven. Then sa verse 13, sinabi dyan, verse 13, verse 13c. So, I write unto you, little children, because ye have known the Father. Ye have known the Father. So, dalawa yung ibinigay ni John doon sa little children. Tanda natin, little children, hindi sila yung mga baby. Yung katulad ni Jochebed or katulad ni Tabitha. Hindi sila ganon. Believers, at the same time, saved sila, nag-repent sila ng kasalanan at nanampalataya sila sa Panginoon Kristo. So, ang sinasabing little children dito, ito yung mga bagong believers. Ito may matanda, o bata, or even bedridden. Sila tinatawag na little children. Yung mga bagong saved o yung mga bagong naligtas o nanampalataya sa Panginoon Kristo. So, sinasabi dito ni John, little children. So, little children, because your sins are forgiven forgiven you for His name's sake. So, tanda natin, His name's sake sa magitan ng ating Panginoong Jesus. So, sa verse 1 ng chapter 2, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. So, ibig sabihin dito, sa verse 12, your sins are forgiven you for His Jesus' name's sake. So, ibig sabihin, yung tao, o kung saan pa, kayong mga bagong saved, bagong ligtas, mga bata sa pananampalataya, alam nyo, ng inyong kasalanan ay ipinatawad na ng Diyos. So, ibig sabihin, huwag kayong maniniwala sa mga tinuturo ng mga Gnostics na yung tao hindi na nangailangan na mag-repent para siya ay i-forgive at the same time linisin. So, sa chapter 1, verse 9, may kita natin dyan pag-forgive ng Diyos at the same time pag-cleanse ng Diyos ng ating Panginoong Kristo. So, isipin mo, forgive tayo ng God the Father, at the same time, cleanse tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, ang paniniwala ng mga Gnostics, hindi sila naniniwala una sa kaligtasan. Hindi sila naniniwala sa kaligtasan. Ang paniniwala nila, Gnostics, comes from the word Gnosticism or Gnostics, ibig sabihin nun, knowledge. So, knowledge. Ibig sabihin, meron silang knowledge na hindi alam ng mga believers. So, sila yung nakakaalam. So, may kita natin dito na yung Gnostics naglipa na sa panahon ni John. At sa panahon ni John, maraming mga Gnostics, syempre kasama na dyan yung pang-Hinduism. Alam natin, 2000 BC, yung Hinduism. Then, yung mga Buddhism, Zoroastrianism. Tama. So, ang Gnostics, naniniwala sa duality. Kung merong good, merong bad. Kung may bad God, may good God. So, ibig sabihin, kung nakikita sa Japan, meron silang yin yang. So, naniniwala sa doon na may bad and good. Sa huli, ang manalo pa rin ay ang good. So, yung mga paniniwala ng Gnosticism. Ibig sabihin, pag namuhay ako ng maayos ang naging mabuti akong tao, ibig sabihin, balang araw ay magiging Diyos din ako. So, isipin nyo, ano bang sinabi ni Satan kay Eve nung pinakain siya ng prutas na nakakaalam ng mabuting masama. So, tingnan natin sa Genesis. Genesis. So, hindi po yung masalas. Sabi po ng Bible ay fruit na nakakaalam ng mabuting masama. Genesis chapter 3. So, Genesis chapter 3, verse 6, sabi dyan, and when the woman saw that the tree was good for food, and it was, verse 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, knowing good and evil, magiging katulad kayo ng Diyos. So, yung knowledge, yung Gnostics, galing siya sa salitang knowledge. Know.
malalaman. Kasi malalaman nyo, hindi yung katotohanan, bagkos malalaman nyo yung tinatawag nating kasalanan. So, ano nangyari kay Adam, kay Adam, nagkasala sila dahil sa pag-trespass nila sa pinagbabawal ng Diyos. So, makikita natin dito na ang Gnostics, hindi sila naniniwala na ang tao na ngailangan ng salvation. Hindi. Kaya makikita natin dyan, sinabihan ni John the Beloved, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Then, sa verse 13, sinabi dyan, I write unto you, little children, because ye have known the Father. Ye have known the Father. So, yung salitang known dito comes from the Greek word gnosis. Gnosis. Ibig sabihin, hindi ito yung knowledge na alam mo lang, kundi ito yung knowledge na meron kang relation doon sa God the Father. May sabi dyan, little children, because ye have known. So, known, ibig sabihin, ako, na isang believer, ay meron akong intimate na relationship sa God the Father dahil, anong sinabi dun sa una? Dito sa chapter 12, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Dahil ako ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ngayon nalaman ko ang God the Father, or nakilala ko ang God the Father. So ang gnosis dito, nagkaroon ako ng relasyon sa God the Father. Kasi nung si Adan at si Eva ay nagkasala, nasira yung kanilang relasyon sa Diyos. Then, ang tao, para maibalik ang relasyon sa Diyos, kailangan niyang magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Kristo. Pero wait, sabi ng gnosis, sabi ng Gnosticism, hindi kailangan ng tao na magsisi ng kasalanan. Hindi kailangan ng tao i-forgive. So, kung babasahin natin, doon sa chapter 1 pa lang, may kita natin doon, yung tinatawag na, sa chapter 1, verse 8, sinabi doon, basahin natin, 1 John chapter 1, verse 8, sabi dyan, if we say we have no sin, and we deceive ourselves, and the truth is not in us. That's right. So, una, may kita natin dito, yung sinasabing no sin. Kasi wala akong kasalanan. At dito may kita din natin yung sinasabi na lie, sa pang-lie na ako ay hindi nagkakasala. Yeah. Ako, yung aking pinanggalingan ay walang kasalanan, at the same time, ako ay hindi magkakasala. So, basahin ko dito sa chapter 1, verse 6, 7, and 8. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So sa verse 10, sinabi dyan, if we say that we have not sinned, so no sin, ibig sabihin, yung heritage ko, yung generation ko, ay walang kasalanan, wala akong bahid ng dugo ni Adam, dahil kung saan pa, special yung aming generation. So, sa theological world, may tinatawag tayong may Calvinism and Arminianism. So, alam natin para sila Gnostics. So, Arminianism, naniniwala sila na yung tao, originally, may part ng tao na hindi nagkasala. So, kasi nung nagkasala si Adan na nagkasala, naman si Eva. So, ibig sabihin, yung kasalanan ay hindi na ipasa sa next generation. So, ibig sabihin, ako ngayon, dahil ako, for example, isa akong Gnostics, wala akong kasalanan. So, wala akong kasalanan. So, ibig sabihin, kailangan ko ba mag-repent? Kung wala akong kasalanan? Hindi ko kailangan mag-repent. So, kaya sinasabi dito ni John, my little children. So, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Then, I write unto you, little children, because ye have known the Father. Known the Father. So, magbibigay ang example ng known the Father. Dito sa John, John chapter 21. So, last time, naibigay ko ng example to, pero titingnan ulit natin yung word na known o gnosis. So, sa Greek,
sa Greek word, sa Greek, may dalawang Greek word ang known. Ito yung oida or ido, then yung genosis. So, ito sa John, Gospel of John, chapter 21, verse verse 15, sabi dito, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter. So, ang ating Panginoong Kristo, then si Pedro, kinausap ng ating Panginoong Kristo, si Pedro, sabi daw, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? So, itong lovest dito, alam natin, is agape. So, ita-translate yung lovest at known, gagawin nating Greek. So, sabi dito, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, agape thou me more than this? Then sabi ni Peter, he said unto him, Yea, Lord, thou ido. So ang gamit dito ni Pedro ay ido. Ibig sabihin, nalaman niya na si Jesus Christ as dahil nakilala niya. So yung ido. Then, sabi dito, he said unto him, Lord, thou ido that I peleo, yung love dito is peleo, he saith unto him, feed my lambs. This is verse 16, he saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, agape thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou ido that I love thee. He saith unto him, feed my sheep. Then sa pangatlong tanong, sabi dito ng ating Panginoon Kristo, he saith unto him the third time, Simon, son of Judas, peleo thou me. So, mula sa agape, ang ating Panginoon Kristo, ginamit niya yung word na peleo, yung Philadelphia, yung brotherly na pagmamahal. Lovest thou me, peleo thou me. Peter was grieved because he said unto him the third time, peleo thou me. And said unto him, Lord, thou ido all things. Thou genosis that I peleo thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So sa verse 17, yung ating Panginoong Kristo, ginamit yung salitang agape. Yung agape love, yun yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo doon sa tao. Then, may kita natin, ang sinagot dito ni Pedro ay peleo. Ibig sabihin, kaibigan kita, nakilala kita kasi kaibigan kita. Pero doon sa huli, may kita natin dito na itong si Peter ay meron siyang relationship sa ating Panginoong Kristo. Pagkat ginamit ni Peter yung word na genosis, so sabi niya, thou genosis that I peleo thee, I love thee, Jesus said unto him, feed my sheep. So makikita natin dito, yung word na genosis at yung ido ay magkaiba. Yung genosis, ito yung ito yung pagkakaalam mo doon sa isang tao dahil meron kang relationship sa kanya. Meron kang intimate na relationship sa kanya. Example, yung nanay at yung anak. So, nanay at yung anak. Yung nanay, alam niya yung anak niya. Example, nagpasawa yung anak niya, alam niya kung kailan pinanganak ang anak niya, alam niya kung gaano kabigat yung pinanganak ang anak niya. So, alam ng magulang. Example, yung nanay, then yung kaibigan ng nanay. Yung kaibigan ng nanay, hindi alam na kaibigan ng nanay yung bigat ng anak ng kaibigan niya. Yung anak. So, example, itong A, nanay na A, then yung nanay na B. Yung nanay na A, meron siyang anak. So, yung anak niya, alam niya lahat sa simulat baby pa hanggang sa lumaki ang anak niya. Pasaway mo yung anak niya, alam mismo nitong nanay. Pero itong isang nanay na kaibigan ng nitong nanay A, itong nanay B, ang alam niya lang, itong anak niya, itong anak ng nanay A, ay, sabi example, matangkad, mabait, o magalang. So yun ang alam ng nanay A, nanay B. Pero yung nanay A, yung nanay talaga, alam niya mismo kasi meron siyang relationship na nanay sa anak at anak sa nanay. So, yung genosis, ito yung
ikaw na isang Kristiyano ay meron kang relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Samantala yung Ido, nalaman mo lang, oh, Panginoong Jesucristo, alam ko yan. Yun yung napapanood ko dun sa TV, na napako dun sa cross. So, yun yung knowledge na meron ka na alam mo lang. So, dito, ginamit din dyan yung gnosis. Sabi ito, little children, because ye have gnosis, the Father. Kasi, meron kang relationship, intimate relationship, meron kayong intimate relationship sa God the Father. Sa papaano paraan? Sa magitan ng God the Son. Sa magitan ng Panginoong Jesucristo. So, ito yung makikita natin dito sa little children. So, then after niya, sa verse 13, sinabi dyan, I write unto you fathers. So, mula sa little children to fathers. I write unto you fathers because ye have known Him that is from the beginning. So, tanda natin, yung fathers dito, hindi ibig sabihin sila yung mga tatay. Mga tatay, hindi ito. Ito yung mga believer na matagal na sa church. O ito yung mga believer na talagang dumaan na sa kanila yung mga pagsubok at nakalampas sila sa pagsubok dun sa pananampalataya nila. Ito yung mga matured na mga believer na talagang dumaan na sa punos ng pagsubok at nakalampas sila. So ito yung mga fathers. Makikita natin dito, 2 beses na ginamit ni John yung fathers. At the same time, sabi ni John, parehas din yung sulat ni John. So sa verse 13, sabi John, right? I write unto you fathers because ye have known Him that is from the beginning. Then dito sa verse 14a, I have written unto you fathers because ye have known Him that is from the beginning. So parehas lang ang sulat ni John sa fathers. So chapter 14, chapter 13, parehas lang. So makikita natin dito na si John, alam na ni John mismo na yung mga matured na mga Kristiyano, alam na ni John na sila ay hindi lang nila alam ang ating Panginoong Kristo, hindi lang sila may relationship sa ating Panginoong Kristo, kundi alam mismo nila nung sila ay na-save, na meron silang God the Father, na pinatawag sila ng God the Father, at meron sa kanila yung tinatawag natin tunay na kaligtasan. So, tandaan natin na ang Gnosticism sa panahon ni John ay talagang talama. O, ibig sabihin, napakaraming Gnostics sa panahon ni John. So, even sa church na member, even sa church na pabaptize, even sa church, sabihin, nagbabasa ng Bible, maawit, pero hindi dahil gusto na magpuris ng Diyos. Kundi para hanapan nila kung ano yung mali na meron sa Bible. So isipin nyo, kung anong mali meron sa Bible. Kaya, after ilang years, yung pagkasulat dyan, lumabas yung tinatawag natin Apocrypha. Yun yung sulat ng mga Gnostics. Then, ang ginawa ng Catholicism na Gnostics, inat nila yung Apocrypha sa Bible para yung Bible idagdag yung lason. So, yung tao, hindi nila malaman kung ano ba yung Word of God. So, isipin mo, na kapag yung Word of God, then haluhan mo na tinatawag nating Gnostics teaching. Sa gitna pa yun nakalagay. So, meron silang 70 plus na books of the Bible. Yung Catholicism. Yung mga sulat na yun, isipin mo, namatay yung kaibigan, then pwede pag-pray. So, andun yun sa katuruan ng Gnosticism. Yeah, that's right. Yung katuruan nila. So, lahat ng nakasulat sa Apocrypha, katuruan yun ng Gnosticism. Yep. So, makikita natin dito na hindi yung Apocrypha ay hindi siya inspired word of God. Yep. Siya isulat lamang ng mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. So, makikita natin dito na sabi dito, I write unto you fathers because you have known from the beginning. So, sa Bible, meron tayo makikita ang tatlong beginning. So, una yung beginning ng paglikha ng Diyos. So, alam natin, lumikha ng buong mundo ay walang iba kundi ating Panginoong Kristo. So, mabasa natin yan sa mga sulat ni Pablo. Then, sa John chapter 1, verse 1,
In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ito yung pasimula ng walang hanggang pasimula ng ating Panginoong Kristo. So ito yung generation kung saan ang ating Panginoong Kristo ay nagsimula pa sa walang hangganan. So may pasimula ang langit at ang lupa dahil nilikha ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Then dito ang pasimula, ito yung pasimula kung kailan ka nagsimula na na-save. Kung kailan nagsimula na-save yung mga believers. So, sabi to, I write unto you fathers because ye have known Him that is from the beginning. So, ito yung mga tatay, ito yung mga matured na mga believers na makikita natin dito sa sulat ni John. Then after dito, mula sa little children, then dito sa matured na mga believers, ito yung mga fathers, makita natin sa sulat ni John, chapter 13, sabi dyan, sa baba, kasunod, I write unto you fathers because ye have known Him that is from the beginning. I write unto you young men because ye have overcome the wicked one. Then, meron pang isa dito sa chapter 14, I have written unto you young men because ye are strong and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Sa una, sinabi lang ni John is, I write unto you young men because ye have overcome the wicked one. Pero doon sa kasunod, chapter 14, may kita nila kung paano nila na-overcome yung wicked one. Right. So, just sa chapter 14, sinabi dyan, I have written unto you young men because ye are strong, and the word of God abideth in you. So, si John, alam ni John na nagsulat si Pablo sa mga believers sa Ephesus. Right. So, may kita natin, anong sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Right. Put unto you the whole armor of God. Yeah. So, ibig sabihin, ayan na pagtagumpayan, na-overcome o na-conquer nitong mga young men. Itong young men, hindi sila yung talagang sobra fathers na mature. Sila yung mga little children dati na dahan-dahang nag-mature. That's right. Sila yung mga sabihin natin yung mga bago na mas mabilis sila nag-mature kaysa yung mga little children na mas matagal na nag-mature. So makikita natin dito, na sinasabi dito, I have written unto you young men because ye are strong. Pag sinabi din young men sa atin, kasi yung bata, talagang malakas. So pag-utusan mo, pakibuhat mo itong tubig, kunin mo itong drum, o tulungan mo ako dito sa paghawa. So yung mga young men, talagang sila yung mga masigasig. Andiyan pa yung talagang mahilig sila sa mga sports, then mahilig sila talaga sa mga gawain na para sa katawan. So yun yung mga young men. Sabi dito, I have written unto you young men because ye are strong. Ye are strong. Paano sila naging strong? So makita natin, almost 40 years ang nakalipas nung sinulat ni John, ni Pablo, yung letter para sa Ephesus. So makikita natin doon na sinabi ni John doon sa Ephesians chapter 6 na put unto you the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yeah. So makikita natin na sa panahon ni Paul, meron ng hint ng Gnosticism, pero sa panahon ni John, sabi natin na napakarami na mismo sa loob ng church na Gnostics. So makikita natin dito, ito yung mga young men, sila yung nanatili, sila yung nagtagumpay during that time na may mga Gnostics sa loob ng church. Ibig sabihin, nalaman nila, so kung titingnan natin sa Revelation, may yung word na overcome, napakaraming beses ginamit yan sa churches. Yeah. 7 churches in Asia. Ilang beses sinabi. At doon sa Ephesus, may sinabi doon na yung word na overcome sa church at Ephesus. At makikita natin doon na yung mga believers doon, hindi sila basta-basta naniniwala sa katuruan. Talagang sinasala nila yung katuruan
kung ito ba'y tama or mali. At hindi lamang tama o mali, kundi parang tama to at mali. Tama, parang tama, mali. Sasala nila yon. Ganun yung mga believers doon sa Ephesus. At may kita natin dito na yung mga believers na yon, ito yung mga young men. Sabi ito, I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. Yung salita ng Diyos, yung word of God, abideth, ay nananatili. Ibig sabihin, hindi lang nanatili, yung word din na masabi natin dito, dito sa verse, chapter 2, verse 4, sinabi dyan, he that saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. So, dito sa verse 14, I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. Abideth in you. And ye have overcome the wicked one. Abideth in you. So, ibig sabihin, yung word of God, hindi dahil sila ay strong lang, kundi yung word of God nanatili sa kanila dahil kinip nila yung salita ng Diyos. Ano ibig sabihin ng yung word dito na keep it? Hindi ito yung itinago ko sa bulsa ko o parang sinabi nito, Kenneth, patago to sa kinip ko. Ang keep it dito, ito yung salita ng Diyos. Then, inangkin ko na maging akin. So, ibig sabihin, yung word of God, kaya nanatili sa kanila dahil una, kinip nila yung word of God. Ibig sabihin, yung word of God ay kanilang hindi lamang tinago, kundi meditate, then preserve nila sa kanilang buhay. So, may kita natin yung sa Psalm, may kita natin yung sa Psalm chapter 12, yung word ng keep. Yung dun sa keep, kalakip ng keep is yung pag-preserve at yung pag-protect. So, yung keep, ito yung preserve mo yung word of God sa iyong buhay at protect mo yung word of God sa iyong buhay. So, may kita natin dito. Ye are strong dahil yung word of God, in-apply nila, yung natutunan nila kay Paul, in-apply nila, isinabuhay nila, kaya may kita natin, alam ng mga young men kung sino yung mga Gnostics o yung mga naniniwala ng Gnosticism. Kaya may kita natin sa Ephesians, sabi doon na chapter 2, verse 8 and 9 na salvation ay biyaya ng Diyos. That's right. At hindi ito mula sa atin. Siyempre, niwala ng Gnostics, ang salvation ay hindi kailangan ng tao. Ibig sabihin, kaya kong masave kahit wala si Jesus Christ. Kaya may kita natin yung word na overcome. Yung word na overcome, dito, ilang beses sinabi ito. Yung overcome, ilang beses sinabi ito. Sa chapter 4, chapter 4, verse 4, sabi dyan, ye are of God, ye are of God, little children, and have overcome them. So, have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So, may kiting overcome. That's chapter 5, verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. So makikita natin dito na yung mga young men, sila yung mga believers na maliban sa kinip nila yung word of God, makikita natin dyan, and ye have overcome the wicked one dahil because ye are strong and the word of God abideth in you. Right. So, yung word of God, yung salita ng Diyos, in-apply nila sa kanilang buhay. Yup. So, ibig sabihin, nakita ko, nabasa ko yung word of God, na kailangan kong sumunod sa aking magulang. So, in-apply ko sa aking buhay. Yun. So yun, example, then or
nabasa ko na i-honor ko yung magulang ko. Sumunod ako sa Panginoon. Then, in-apply ko. Or, nabasa ko yung sulat ni sulat ni Paul, na kailangan kong suotin yung armor para during that time na dumating ang kalaban, ay meron akong magagamit na tabak at shield. So, may kita natin dito, ye are strong and the word of God abideth in you. Kung hindi nila in-apply yun, walang magiging young men do sa church sa Jesus. So, mangyayari, lahat, little children. Kasi yung little children, magiging young men, then magiging fathers. Dito may kita natin, kapag yung little children, hindi nila kinip the word of God, hindi sila magiging young men. Right. Sama, wala ko, may kinig ang word of God, then after ko makinig ang word of God, uwi ako sa bahay. Then next week, babalik ulit ako, may kinig ang word of God, then uwi ako sa bahay. Then, kasalanan na naman. So may kita natin dito, yung victory, wala sa atin yung victory. Hindi natin na-overcome. Kasi dito, sabi dito sa chapter 5, for whatsoever born of God, overcometh the world. So, ibig sabihin, pag born of God ka, kapag saved ka, kapag ikaw ay nag-repent ng iyong kasalanan at ikay na-save, ikaw ay nag-overcome. Ino-overcome mo yung kasalanan. Ino-overcome mo yung world. So, mamaya, may hapon, pagkakaroon natin love not the world. So, continuation yun. Continuation yung love not the world, mamaya, sa ating pag-aaral. So, nakita natin dito na for whatsoever is born of God, overcometh the world, and this is the victory. So, kapag ikaw, isang Kristiyano, then, hindi mo na-overcome yung example, yung mga tukso, lalo pang mga young men, mga kabataan, mga tukso, syempre papasok din yung number 1, yung crush, diba? Magkakaroon ng crush sa school, then magiging infatuation yan, hindi na makatulog, hindi na makakain, hindi makapag-aral na ng maayos, dahil magkakaroon na ng crush. So, yan sa young men. Then, dahan-dahan, kapag ikaw nasa church, yung young men, yung mga young ladies, nasa church sila, kapag sila, hindi nila kinip ang word of God. Balang araw, wala na sila sa church. Aalis din sila sa church. So, paano paraan para yung tao, para yung isang little children ay maging young men. So, may kita natin dito. Sabi ni John na, I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. So, na-overcome ang wicked one dahil una, doon sa mga unang verses na nabasa natin at napag-aralan natin, they keep the word of God. Hindi lang na in-obey, kundi talagang inangkin nila yung word of God, preserve nila yung word of God, protect nila yung word of God, para ganun at the same time, sila rin ay makapag-share dun sa iba. So, kung hindi nila in-apply yung sinabi ni Paul, yung church at Ephesus, sa panahon ni John, wala na. So, isipin na, after ni John, wala ka na makabasa church at Ephesus. Yung church sa Ephesus. Wala na. Kasi after nun, dumaan yung panahon na kung saan nagkaroon ng giyera, syempre, lumabas yung Catholicism, then lumabas yung tawag dyan, mga Muslims, parang ng mga Muslims, sinap nila yung Turkey. So yung Turkey, andun yung Church at Ephesus. Church at Ephesus, parang na yun wala. So ibig sabihin, yung Gnostics, kinuha ng Gnostics yung katuruan, kinuha ng Gnostics yung simbahan ng Ephesus. So, ibig sabihin, after ng kamatayan ni John, na ilan pa naging pastor, hindi na natin. Bakit? Dahil yung young men, after nun, hindi na ulit nila pinigil.
So, pag ang young men, tayo, hindi natin i-keep o di tayo manatili sa katuruan ng ating Panginoong Kristo, Yeah. sa katuruan na nasa Bible, balang araw, aalis din tayo. Yep. Or either, bakit tayo aalis? Maaaring apostate tayo. Yun. Kung hindi man, backslider tayo. So, nakikita natin dito na si John, sinabi ni John, sa sulat ni John sa Gospel of John, makikita natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, I have overcome the world. So, in-expect ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang follower, sasabihin din na overcome din natin. Man, that's right. Yeah. So, yung word natin is overcoming. Tayo na nasa fellowship ng Diyos, dapat maging overcomer tayo. Kasi overcome natin yung kasalanan, yung mga tukso, at yung siyempre, sa tukso, kasama yung ala, tapos yung sugal, yung mga last DIs, pag-aaralan natin yung mga yan. So, Jesus, the overcomer, paano paraan nung tinalo niya yung kasalanan at yung kamatayan. Nakikita natin, tayo bilang believers, i-apply natin sa ating buhay yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan sa bawat linggo. Amen. Especially, personally, Yeah. sa privately, sa iyong buhay. Amen. Devotion, pag-aaral sa salita ng Diyos, isipin mo, pupunta ka sa simbahan, di ka nag-devotion. Pupunta ka sa simbahan, di ka nag-aaral sa salita ng Diyos. Parang useless lang yung salita ng That's Diyos. right. Kasi Yeah. hindi mo alam, ano ba yung sasabi? Oh. Yan lang. Kasi hindi naman natin pinag-aralan sa bahay. Diba? Oh. So, before natin pag-aralan sa simbahan, pag-aralan mo rin sa bahay. Amen. Yun yung pinag-aralan sa simbahan, pag-aaralan mo ulit sa bahay. Tama ba yung sinasabi? Oh. So, dahil tamang sinasabi, mag-abide, keep mo yung word of God, then magiging strong ka. Then, sabi ni John dito, ye have overcome the wicked one. Let's pray. Amang dakila, mga pangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong buhay. Nagpapasalamat po kami, Ama. Patuloy po, Ama, ang inyong pagbibigay sa amin ng inyong banal na salita. Nagpapasalamat po kami, Ama. Patuloy po kaya tama ang aming mga lakad na minsan lumalakad kami sa kamagian, lumalakad kami at lumalayo kami sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy po kami lumapit sa inyo at patuloy po namin sundin, patuloy mag-abide sa inyong salita at i-preserve, protect ang inyong salita sa aming puso at sa aming buhay. At binabalik namin sa inyong papalit karangalan. In Jesus' name, pray. Amen. Matili tayong